小小的这玩意儿。Kaya lang dito kami sa Davison store ng mga fruits dito sa Vernon, BC. Yan. Yan po yung mga fruits. Oh. Yan daan. Ganda lang view mga angel. So mga ka-angel, nandito tayo ngayon sa Davison Orchard sa Vernon, British Columbia. So nag-stop over tayo dito mga ka-angel para bibili po tayo ng mga fresh fruits, yung mga products nila at yung mga ice cream na galing po sa fruits nila at saka yung mga natural juices. Masarap daw po dito yung apple juice mga ka-angel kasi no preservatives added, no sugar added, fresh siya, natural and natural from their farm, from their fruits. So bibili po tayo mga ka-angel. So dito mga ka-angel may mga ano rin, yung mga palaruan ng mga kids, yan, mga ganyong mga parang playground nila, yung mga ganitong activity, yung mga gripo, ganyan na binubumba nila. So dito mga ka-angel hindi lang po talaga bentahan ng mga fruits, ito ay parang educational ano rin ng mga bata, parang playground na may mga educational na pwedeng makatulong sa mga kids. So marami silang mga activity dito mga ka-angel. Maganda po dito mga ka-angel at malawak po yung farm. At pwede rin po kayong sumakay dito yung parang malatren na small car nila. Yung parang dugtong-dugtong, parang bump car pero pinagtungdugtong. At iikot-ikot niya kayo mga ka-angel. After kaon mga ka-angel. So mga ka-angel at aalis na tayo ng Davison Orchard kasi kailangan nating umuwi ng Calgary kasi may pasok na yung mga kasama natin, ang mga kids. So dadaan po tayo dito mga ka-angel dito sa ito po ay downtown ng Vernon. Ito po ay nasa Highway 97 pa rin, ang pinakamahabang road sa British Columbia at pinakamahabang provincial road sa Canada, mga ka-angel, Highway 97. So going back po tayo sa facts about Vernon at dito mga ka-angel ay second biggest city ng Okanagan region. Yung pinaka biggest of course yung Kelowna at member po siya ng Okanagan region. So dito sa Vernon mga ka-angel may maraming activity dito, mapasyalan din. May tinatawag sila ditong Silver Star Provincial Park, yung parang bump ang style niya. Tapos Okananaskis. Tapos yung may ano dito mga ka-angel, kung mahilig kayo sa mga swimming, andyan yung Splashdown Vernon, yung slide kayo mga ka-angel. So marami activity dito mga ka-angel, yung mga boating, mga ganyan. Andyan yung Kalamalka Lake na na-feature na natin nung papunta tayo dito, yung parang Lake Louise ang kanyang color. So maganda dito sa Vernon mga ka-angel. Tingnan nyo yung itsura dito, yung may mga pababa siya ganyan. So maganda yung ambiance. Isa rin po sa mga top spot din pagka mag-retire po kayo. At kung hindi kayo nagmamatter sa mga cost of living o yung mga taxes na 2 taxes sa British Columbia, ay maganda po rin po dito sa Vernon. At way cheaper compared of course doon sa Kelowna, which is a bigger city. Of course kung bigger city yan, mas maraming kumbaga mas pricey. So in this case dito sa Vernon ay mas mamura siya dahil mas maliit siyang city. So
So yun mga ka-angel, ay dumaan tayo kanina sa isang store o fast food ng chicken. Nag-buy tayo ng chicken para i-share natin sa mga friends natin. Mag-stop over po kami dito sa may Trans Canada at kakain po kami ng dinner para yung biyahe namin ay hindi magutom kasi malayo pa po yung Calgary. At siyempre yung mga kids din kailangan din kumain, kaya bumili tayo para may share natin at mag-stop over kami mga ka-angel. So ito mga ka-angel, nasa Highway 97 na tayo ulit at tulad ng sinabi ko, mahaba po itong highway na ito at hanggang yan doon sa may sa Cariboo region, kung nandun po yung pinakasikat na mga gold mine, tapos yung mga copper mine. So nadaanan po natin yan. So dugtong niya pa ito mga ka-angel at pinakamahabang, siya nasabi ko nga, na provincial highway na sa buong Canada, hindi lang sa British Columbia, kasi nasa around 2,000 kilometer ito mga ka-angel yung haba niya. So ito mga ka-angel, kita nyo yung mga landscape dito sa Vernon. Palabas na po kami ng Vernon pala mga ka-angel. So yung landscape niya, yung mga bundok, maganda po yung view. So talagang kumbaga nakaka-relax habang nagmamaneho kayo. Pagka nakatingin kayo dito sa mga natural attractions dito sa highway, ay gaganahan kayo magmaneho. So mga ka-angel, ang ano dito, ang advice ko lang pag tayo nagda-drive at kahit sa sulok ng Canada, lalo sa mga ganitong major highway, ay may mga police po dyan o mga sheriff na nakatago at nagbabaril po yan, o yung baril tawag, ang term kasi dito, yung parang may scanner kasi sila na parang tinututok sa mga car na parating. Siyempre kung mag-over ka sa speed limit, ay habulin ka at uhulihin ka at bibigyan ka ng ticket. Dahil mga ka-angel, mahirap po mahuli dito dahil malaki po ang multa, ang bayad. Aside from that, ay bibigyan ka po ng demerit points. Yung demerit points ay mga points mga ka-angel na binibigay po sa mga violation. For example po, the more serious po yung violation, the higher yung demerit points. At saka dito sa Alberta mga ka-angel, at pagka po na reach nyo yung maximum na allowable na demerit points at more than that, ay isususpend po nila yung license nyo for 30 days. For example po, yung mga class 5, yung class 5, yun po yung katumbas po ng professional license sa Pilipinas. Ang maximum allowable po na demerit points ay 15. Pagka po na-reach nyo yung demerit nya is around more than 8 but less than 15, ay bibigyan na po kayo ng notice, parang papadalhan kayo na i-remind kayo, oy, na-reach mo na yung ganitong demerit. So parang i-aware kayo na mag-ingat na. Pagka po na-reach nyo na yung 15, ay sususpend na po yung license nyo for 30 days. Pagka po nauulit pa ulit yun, isususpend nila ulit at maaari pong ma-revoke yung license ninyo. In that case po is yung pag-drive po sa Canada, dahil po yung Canada is very huge, very big, second biggest country in the world, napakalaki yung lupa, yung mga lugar po ay magkakahiwalay, malayo po yung mga distance. At lalo po pagka nakatira po kayo sa mga isolated area o yung malayo po sa mga big city, wala pong mga transportation, like for example yung mga bus or train, kailangan po kayong mag-drive mga ka-angel. At alam niyo mga ka-angel, yung pag-drive sa Canada is very important at ang ganda, ang sarap po mag-drive dito mga ka-angel, at lalo nyong ma-appreciate yung beauty at yung pagiging one of the best country yung Canada pag kayo po ang nagda-drive. So ayan mga ka-angel, bambars na tayo ng Trans-Canada Highway 1. Ito yung pinakamahabang highway sa buong Canada na more or less 8,000 po yung length nya. So
Papunta na po tayo ng Revelstoke, but mag-stop over po tayo doon sa Last Pike at kakain po tayo with the friends. At after that, tuloy-tuloy ang pagdadrive pabalik po ng Calgary, mga ka-Angel. Dito tayo ngayon sa Eagle Pass, isang historical site. Nag-stop over tayo dito kung saan itinayo yung railway na Canadian Pacific kauna-unahan, mga ka-Angel. Yan po yung train, mga ka-Angel. Yung souvenir po doon. Dahil po kami nakaparking ngayon. Yan, mga ka-Angel. So the Last Pike po ang pangalan po dito na lugar. So tingnan natin yung anong sinasabi. The Last Pike, mga ka-Angel, yan dito pa sa British Columbia. So yan po. Yan po yung naging historical site kasi dito tinayo yung line po ng railway po ng Canada. So in the 1885, mga ka-Angel, yan So very historical dito yung site na to, kung saan nagsimula yung Canadian Pacific na buo at naidugtong yung train from east to west. Yan, mga ka-Angel, may washroom din. Maganda dito, mga ka-Angel, stop over, kain. So yun, mga ka-Angel, at tapos na tayo kumain at tuloy-tuloy ang pag-drive natin pabalik po ng Calgary. So nasa Trans-Canada Highway pa rin po tayo. At ang susunod po na city na madadaanan natin ay yung Revelstoke. So isa siyang mid-size city or smaller city ng British Columbia. So maganda rin po siya, marami po siyang mga activity, may mga skian, yung mga rides, mayroon din po siyang gondola, mga ka-Angel, yung cable car, at pag matataw na makikita nyo po yung view, yung overlooking po sa city at saka yung mga mountains and surroundings. So ito, mga ka-Angel, sa dinadaanan natin ay may mga lake po siya. So marami pong lake dito sa tabi ng Trans-Canada. At mga ka-Angel, napansin nyo po itong Trans-Canada Highway na ito ay may part po siya na ganito, yung parang two-way lang siya sa lubungan. So but ang good news, mga ka-Angel, dahil po nag-grow po yung population po ng Canada, yung economy, at nagiging everyday nagiging busy siya. Since it's a major highway connecting from the west to the east side of Canada, traversing the major cities of Canada, ay meron din may plano na po, mga ka-Angel, na from the Kamloops area, malapit po sa Kelowna area, isa pong major city rin ng British Columbia, from that city, Kamloops, British Columbia, all the way po sa border o dun sa boundary po ng British Columbia at Alberta, ay gagawin po nilang divided highway. So means pag divided highway po, mga ka-Angel, ay kabilaan na po siya. Kumbaga parang may center island na sa gitna. Since parang yung mga freeway, expressway na po siya. So since is a major highway, kailangan talaga nilang i-expand dahil po yung paggugrupo talaga at na hindi maiwasan po yung mga traffic at mas mabilis na may transport yung mga goods at other important mga important things na i-transport po from one place to another. So yun, mga ka-Angel, ang very good news. At tabayanan po natin yan, at least magiging mas safer na siya, at least hindi ganito na may nasakasalubong ka mga truck tulad nung kanina, mga ka-Angel, mga delikado po yan paggabi kasi nakakasilaw, at pagka hindi po kayo sanay mag-drive sa gabi, delikado, baka po mapunta kayo sa ibang direction. So very good news yan, mga ka-Angel, at sana magawa na niya. So yan, mga ka-Angel, pansin nyo po yan, may red po dyan sa mga ka-Angel, yan po ay isang hotel at sa fronting lake. So maganda po siya, mga ka-Angel. Yan po yung Tree Valley Lake Hotel dito sa Trans-Canada. Malaki po siya, pwede po kayo mag-stop over dyan para mag-explore nyo po yung lake na katabi niya.
Yan. So tuloy-tuloy lang tayo mga ka-angel, at tulad po ng sinabi ko kanina na kailangan, if it's not necessary, just stay in your lane at wag nag-overtake lagi for safety reason, at saka maiwasan po yung mga overspeeding, especially po pag ganito mga ka-angel na two-way lang yung daan. Is very dangerous pag hindi po kayo sanay. Kailangan po talaga ng perfect timing bago mag-overtake po ng mga car. Kasi po, tulad ng sinabi ko, ang dami pong mga nakakasalubong dito na mga trailer truck. Kaya delikado siya mga ka-angel. Ayan. So, tulad ng sinabi ko, Angel, magiging ganito ng itsura. Pansin nyo dito, para may divided na siya. So, ganyan ang future po yung some segment po ng Trans-Canada. At may mga nadaanan tayo kanina mga ka-angel, yung mga may mga tourist spot dito na pwede po sa mga kids. So, may mga hot spring din po dito, yung mga canyon hot spring. Yan. So, approaching na po tayo ng Revelstoke mga ka-angel. Tuloy lang po tayo. At additional information mga ka-angel, yung sinasabi ko kaninang demerit points ay which is very very important yan. At pagka po may tinatawag silang Class 5 GDL, kumbaga yung Class 5 ka na pero in the learning process ka pa, but you are legally drive a car alone, na wala lang kumbaga kasama ka sa tabi po na sa passenger side po ng driver side, so sa front. So ang katumbas po ng Class 5 GDL ay yung non-pro sa Pilipinas. So in that case po ay mayroon po kayong 8 points sa maximum demerits if I'm not mistaken. At pag na-reach nyo po yan ay masususpend po yung license nyo for 30 days. Ito na po mga angel, Revelstoke na po. Ito the suspension bridge nila, oh. Yan, may suspension bridge pala dito. At maganda pa yung stop over dito kasi may yung mga fast food, mga 24 hours, may mga gasolinan. Ito po yung magandang isa sa mga stop over pagka nagpupunta po kayo ng Vancouver from Calgary. Pwede po kayo mga mag-gas din kasi dito marami pong gas along the highway. Yan. Yung Revelstoke mga angel, at ito po yung parang important junction, parang kumbaga T-crossing na pagka dito mga angel ay pagka mag-turn right po kayo ay all the way po yan yung sinasabi ko noon na magandang attraction. Ayan po yung Kootenay area. At maganda po kapag mahilig po kayo sa mga hot spring mga angel, yung mga warm na mainit-init na parang swimming pool, ganyan. Papunta po sa yung Ainsworth Hot Spring. Ay dito po yung way sa Revelstoke pagka dito po kayo dumaan sa Trans-Canada. Ito po yung kumbaga hihiwalay na kayo or mag-exit na kayo ng Trans-Canada. At maganda po dyan sa Kootenay area mga angel. Pagka fall season, autumn season, dyan yung area na isa one of the best na view dito sa British Columbia, at not only in British Columbia, sa buong Canada mga angel. Napapunta po yan sa Ainsworth. May mga Halcyon Hot Spring dyan, Nelson, yung city na magandang view sa fall, Nakops, at may ferry po dyan mga angel. Wag po kayo magala, free po yung ferry dyan kasi magkukross kayo ng lake na mahaba. At free po siya. Kailangan nyo lang i-check sa internet yung schedule para alam nyo kung anong oras yung alis po ng barko. So free po dyan sa area na yan mga angel. Kahit saang banda dyan na magkukross po ng lake ay free. So no problem, but i-check nyo lang dahil may mga kumbaga oras talaga siya. So unlike po kasi sa British Columbia, doon sa Vancouver, Victoria area na may bayad po, maybe because of some major cities at capital city, kaya yun yung parang may bayad. So ayan mga ka-angel, at nakalagpas na tayo ng Revelstoke at mag-i-stop over tayo sa Golden. So yung Golden mga ka-angel ay isang city, smaller city na after the border of Alberta and British Columbia.
So yun, so ito mga ka-angel, nasa Rogers Pass na po tayo. At konting kaalaman mga ka-angel, bakit itong Rogers Pass ay very important po sa Canada, not only in the British Columbia area, dahil po yung Rogers Pass ay ito yung naging way para mag-connect po yung east side ng Canada to the west side. Historically mga ka-angel, ang mga unang na-develop ay yung nasa east side. Andyan yung Ontario, Quebec area. So ito mga tunnel mga ka-angel. At kaya tinawag po na Rogers Pass ay may isang empleyado ng Canadian Pacific Railway, yung tren, ay siya po nag-discover kung saan kumbaga idadaan yung tren, yung relays ng tren ng Canadian Pacific Railway. At dito nakita niya sa banda dito po mga ka-angel, may train po dyan ng relays sa katabi niya. So dito yung nakita niya ng magandang way. Kaya ang pangalan niya po ay si Major A.B. Rogers. At kaya pinangalan sa kanya itong area na ito na Rogers Pass in honor of him na nakadiscover sa area na ito. At nakita yung mga tunnel mga ka-angel. Kaya may mga tunnel doon kasi po yung avalanche ay malala po dito pagka winter. Kaya for the protection for everybody, this is a major highway. Kaya naglagay po sila ng mga ganitong tunnel para at least siya yung sasalo hindi po magdidirekta sa highway. Kumbaga parang bubong na siya. Kaya ito ay maraming tunnel dito mga, if I'm not mistaken, mga 5 yata mga ka-angel. So dito tayo sa Rogers Pass, which is a very important of the history of Canada that connects the east side to the west side of Canada. Kaya mga 1800 dyan mga ka-angel. At kasama na rin po yung pagtatayo nitong Trans-Canada Highway. Kaya very important itong location nito. Kaya naging parte na po yung ng history ng Canada itong Rogers Pass. At maganda rin po, matataas po yung mga bundok dito mga ka-angel. So ayan, kita nyo maraming tunnel siya, mga 5-6 yata ito mga ka-angel. So yan mga ka-angel. At para approaching na tayo ng golden. At salamat po sa panonood. Pansamantala ko muna tatapusin tong video natin. At hanggang sa sunod na muli. At ito po yung escapade namin ng mga friends sa Kelowna area, sa Karibo at sa Mount Robson, Jasper area. Thank you sa panonood. Don't forget to subscribe to my channel, Discovery Angel, para tuloy-tuloy ang paglalakwatsa natin mga ka-angel. Ito po yung lingkod yung katrobat kalakwatsa, Kuya JJ. May God bless you always mga ka-angel hanggang sa sunod na video natin. At thank you very much. Marami siyang post mga ka-angel. Ganda yun. Mga ka-angel, Niagara Falls of the West.